Yo mga kap, welcome back. Naku, maraming salamat po kayo nakabalik sa ating channel, Kapuntos Page po. Bumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon, gabi. Maganda po kayo lahat. Maganda at guwapo na hapon dito sa amin sa Chicago. Thank you so much sa mga nakabalik. Maraming salamat po. No, sa mga nanood, alam ko na marami sa inyo ang talagang pagod na ng kakapanood ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas. And hindi ko po siya pinanood ng live at dahil alam kong malamang yan na naman ang mangyari. Nangyari na naman, talo na naman po tayo. At wala na tayong magawa kundi yumuko, kumamot ang ulo, maging frustrated sa laban. Very depressing minsan, no? Dahil ang tagal mong inintay tapos puro tayo talo. Coach Chot, resign. Resign ka na, coach, no? At wala talagang sagot si Chot Reyes. And I think he apologized, no, dyan sa press conference. At do you think you owe the Filipinos or the Gilas fans an apology for the losses of Gilas Pilipinas? I've had numerous times. I've already said I'm really sorry that we were not able to deliver, and I take full accountability. I take full responsibility. Apologize na siya at nag-apologize na rin sa kanyang boss. So nag-apologize din siya sa ating mga fans, basketball fans ng Gilas Pilipinas dahil hindi niya raw na-deliver yung dapat ma-deliver, and he take full responsibility dito sa naging kapalaran ng Gilas Pilipinas sa world stage, sa World Cup. Mismo sa ating bayan na talagang very excited pa naman ang lahat. Maganda yung energy, yet no, puro talo tayo. One more game against China and hopefully makapanalo tayo kasi of all the team, China, we have to beat China. Kasi medyo talagang lalo na itong mga nangyayari sa South China Sea, no? And they're taking some of our yung mga area kung saan nagtatayo sila ng mga isla dyan, kung sa mismo sa bakuran natin. I think we need to tell China that we need to call you out sa aming pagkapanalo dito sa basketball. So we need to beat China and we need to end with a good note. So we need the win, and I think Chot Reyes is going down as the head coach of the Gilas Pilipinas. I think this will be his last coaching job sa Gilas. I don't think he deserve another coaching job. Also natawa rin ako sa tanong dito ni Jasmine, no, ng Net25. At ko yung clip. Ito, pakinggan nyo yung tinanong at talaga nakakatawa. Follow-up one, is this still a learning experience for the team and for you as a coach? No, this was a time for us to win, to execute. The learning is supposed to happen way back. This was a time for us to win. So yun mga kap, di ba? At learning experience ang itinanong na question kay Chot Reyes at parang gustong mabulunan, no, ni Chot Reyes. Makikita mo sa itsura niya na talagang inaasar talaga siya. At yun talaga gustong itanong ng mga tao, bakit ba kasi naglabas ka pa ng statement na ganyan tapos inaaway mo pa yung mga players mo, no? Marami ka pa mga dramang ginawa, marami ka pang pangungulit. Ayan kasi kaya tuloy nabubuka dyan sa home court natin. Tuloy ngayon pati si Jordan Clarkson nagtataka sa mga sitwasyon ng politika ng ating basketball. So paano pa tayo makaka-attract ng malalakas na player na one day, malay mo, no, baka may chance na si Jordan Clarkson at sino pa ba ay makabalik. Hindi naman natin minamalit yung ginagawa ni Jordan Clarkson. Wag nating maliitin. Malaki rin naman ang naitulong niya sa mga points niya. Kung hindi po dahil sa mga puntos niya, siguradong nabalahura na ho tayo, no? We don't know kasi wag naman po sana tayong ganoon na dahil nakapaglaro si Justin Brownlee
dapat si Justin Brownlee na, or wag tayong ganoon, kasi si Jordan Clarkson inawitan natin, no? Noong pa man inawitan natin maglaro, pumunta siya dyan, naglaro siya sa mga windows, kasama siya sa Gilas. Of course may trabaho po siya, hindi po siya makakapunta dyan kung wala po siyang trabaho. So really talagang hiniram po natin si Jordan Clarkson, at pagpa-thank you po tayo, siya nakauwi, nakapaglaro siya sa mga window. Umuwi siya noon nung siya gusto nating magpunta dyan. Ngayon dahil may isang Justin Brownlee, gusto na natin talikuran, no? Yun ang pangit na minsan ugali ng isang Pilipino na sisihan, or maraming mga palusot. Syempre wag na tayo mag what if, kasi naandito na, yan na yung nangyari. Ano ba yung pwedeng solusyon dyan? Ano ba yung pwedeng magawa? So clearly it's not about you would say it's about talent, no? Pag-usapan lang kasi natin, importante po ito na nasa isip ko, no? Okay, walang chemistry, di ba? Hindi tayo nakapagbuo. I think we need chemistry. We need all the time to prepare sa isang larong ganito. And it's really impossible kasi you need to have a program na mag-i-stay talaga yung isang core na yon sa mahabang period of time. I will say 6 months to a year, no, preparation. And the only thing I could think of is to have some sort of Gilas Select team. Okay? So bubuuin po itong Gilas Select team na to, and this Select team will play international games. Ito po ay pasahod, no, manggagaling sa pondo ng SBP. Ito po ay yung mga players na nakukuha na natin sa under 17, sa mga bata pa lang na mga qualified para maglaro sa Select. Marami magiging players yan, but dito sa Select mapipili itong mga players na ito yung talagang top notch na talaga, no? Ito po silang Select. Para sa akin, ang Gilas Select ay maglalaro mismo dyan bilang isang team sa PBA. Yan ang para sa akin, para yung chemistry nila mabuo, no? Maglalaro sila sa PBA. Pag may mga laban international, lalabas din po sila at maglalaro international. So at the same time, yung chemistry nila mabubuo, and then magkakaroon sila ng mga laban internationally. Iahanap sila ng mga friendly match, you know, sa mga nagpe-prepare din na team sa iba't ibang bansa, maghahanap sila ng mga friendly match para po maglaro. Pasweldo po sana ng SBP para hindi na po tayo babayad ng napakamahal ng players. Yun pong ibabayad na yun natin, gamitin po natin sa mga local talent natin para po makabuo tayo talaga ng solid na talagang masasabi nating may chemistry, no? Unang-una kasi po, talagang ang liga sa Asia kumpara, no, dito sa US, makikita nyo naman ang diferensya, no? Sa US, pagpatawag ka ng 15 NBA players, no, na gusto mo at i-train mo ng ilang araw, ilang linggo, makakabuo sila agad ng chemistry kasi iba po talaga yung liga rito. Iba yung organized sport na basketball, baseball, football, kung ano man yan dito sa US. Iba po talaga ang level ng kompetisyon mula grade school, high school, napakataas po. Kaya kahit bigyan mo sila ng maliit na panahon, tingnan nyo yung USA, nakakapanalo sila. Pinagbubuo lang naman yan, no? Pero yung talent at talagang experience at yung talino nila pagdating sa mga matchup, sa mga pamanonood ng video, napakagaling po nilang i-breakdown. Alam nila ang weakness ng bawat mga kalaban nila, alam nila yung scout ng bawat mga players. So madali sila nakakapag-adjust bilang isang team na yung pwedeng buuin in an instant, no? Hindi po tayo ganyan, wala po tayong ganyan liga na talaga masasabi nating kukunti. Meron tayong mga players na pwedeng gawin ganyan, pero kukunti po. Hindi katulad dito sa US, talagang napakarami pong pwede nilang i-select. Kahit mga 3 tier na team kaya nilang gumawa na magagaling. Hindi lang, mahigit pa, no? So NBA versus
yung chemistry nila mabilis mabuo, o yung PBA, ipagsama-samahin mo, may chemistry at magkakaroon ba ng mga panalo sa world stage, ay talagang malabo pong mayari. So I think na kung nagigets nyo po yung sinasabi ko, magbuo sila ng select, Gilas Select, maglalaro sa regular season ng PBA, kung anumang conference, kung anumang award ang ibigay nila dito sa Gilas, or kung gusto nilang magbuo ng super team na Gilas, then kailangan talunin sila ng PBA. But yet we don't know what's inside about rules and regulation of PBA. May mga yung association nila kung mag-aalaw ba ng ganyan, kasi yung buong franchise ng PBA ay baka umalma syempre kung magkaroon ng isang Gilas Select. But anyway, kasi mag-a-attract po iyan ng mga malalakas na player, kasi kung gusto nila maglaro international, sa mga international game, baka makapag-attract po ng malalakas na player. But kailangan magkaroon din ng mga cap, salary cap, para hindi po sumobra ang babayaran naman sa maglalaro sa Gilas. So patas lang, para nababalanse yung bawat team, no? May isa silang may mga players silang malalakas, may mga players sila na mga supporting role lang din, and ganyan din dapat talaga i-apply nila sa bawat team dito sa PBA. And again, it's up to SPP kung ano magiging alintuntunin nila pagdating po dito. Napakahirap po ng tayo magbubuo ng parang Power Rangers, no? At syempre iba-iba sila ng tapos sa sobrang galing ng bawat na select natin, no? Para na tayong may all-star team. So hindi mo na ngayon alam kung sinong ipapasok mo. Nagugulo ngayon yung rotation mo. May grupo dito na syempre magagalit dahil itong grupo na to ay hindi masyado binigyan ng minutes. So talagang kailangan talaga meron kang heavy na players na talaga ng minutes, ay merong mga supporting players na maiintindihan nila kung bakit limitado magiging minutes nila at bakit heavy ang minutes ng mga players na to. So again, yung G-League Select ganyan, no? Pumipili sila ng 5 top players mula high school, tapos yung mga supporting role, mga veterano na, mga players na gustong mapasama sa liga, and yet alam nila, natutulungan nilang ma-develop yung 5 prospect na yon, high prospect, top caliber prospect sa ibang high school. And sumasali sila mismo yung G-League Select, lumalaban sila sa G-League team. Yung mga iba't ibang team ng NBA, G-League ay nakakalaro nila mismo sa liga. Katulad ng pinagdaanan nila Jalen Green noon, di ba? Si Kai Sotto napasali din dyan. So pwede rin natin gawin sa PBA yung Gilas Select pala. Parang G-League din, no? Gilas Select dito sa PBA. So yun lang mga kap, very frustrated kasi talagang gusto natin makapanalo, ngunit hindi po tayo makausad at makabangon-bangon, and I'm really sad na marami sa ating mga kabayan na lumabas at sumuporta pero hindi nila magawa yung wala talagang energy, kasi talagang gusto mo mag-build ng energy pero yung emotion mo, no, parang kinakain ka dahil bababa rin yung energy mo as a fan kung ikaw ay nasa home court natin at walang nangyayaring maganda sa naging laban. Kudos nga pala kay Kai Sotto sa mga defensive stops, sa mga shots niya kanina, although yung kanyang free throws ay hindi nag-fall, but everybody goes through that. But I'm pretty sure Kai Sotto is a great free throw shooter. I think ito lang yata yung game na alam kong marami siyang sinablind, no? Sa mga laro niya sa NBL, JBL, kung saan siya naglaro noon, laging pasok ang free throws ni Kai Sotto. So it's not that he doesn't know, he doesn't have to force everything, and darating din siguro yung mga time na yon is everything is falling apart sa team ng Gilas Pilipinas. But kudos kasi ang daming shot block, so protecting the rim. Again, Kai Sotto must be the future, of course, of Gilas. And kung hindi man, I'm very happy na kusaman liga maglalaro si Kai Sotto.
Sana makamove on siya at makapunta sa liga na kung saan madedevelop pa ng gusto. If not na hindi siya makapunta sa NBA, I think NBL is another good option or sa Europe League, you know. But again, hindi natin alam yung kontrata niya dyan mismo sa Japan B-League, kung matutuloy ba hindi. It's not clear yet, so we don't know kung may mga pasabog pa darating. But pag may mga pumasok pong balita sa atin, agad po nating lalabas sa inyo. So thank you so much mga kapuntos. Huwag po sana kayo magsawang bumalik sa ating channel at have a nice day. Bye bye.